purihin ng Diyos. At muli po, ang Diyos po na pinanggagalingan ng kapayapaan, kagalingan ng bawat tao ay sumainyo po lahat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen? So tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral. Amen, na kung saan ay napakahalaga na ang bawat tao ay dapat malaman niya kung ano ang sinasaad ng banal na kasulatan. Amen? Sa buhay po noon, pagpahanggang ngayon, ang tao po ay nabubuhay sa paghanap buhay, wala pong masama ron. Tama po, nagtatrabaho, nagninegosyo, nagpapalaki ng anak, nagpapaaral. Amen? At maraming ginagawa sa buhay na yun. Yan. So, bilang Kristiyano, sa buhay po natin, kailangan maunawaan po natin ang bawat ating pong ginagawa sa araw-araw na buhay. Amen. Ang mga tao sa pagtatrabaho, lumayaman, dumadami ang pera, sa kanyang pagsisikap, mabuti po yun. Amen. Pero alam niyo po ba, bilang Kristiyano, at alam po natin bilang alipin ng Diyos, na mga babae at lalaki, amen, mayaman, mahirap, na pinag-aralan na wala, bawang mamamatay sa pagdating ng panahon. Amen. Po ba lahat? Mamatay. So, ang lahat po ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ang sabi po ng Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Ganito po ang sinasabi ng Apostol Pablo, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng banal na salita. Malinaw na sinasabi po ni Apostol Pablo, amen, na ang lahat ng tao, mabuti man o masama, amen, gaya ng sinasabi ko kanina, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala, ikaw man ay nagsisimba, nagbabasa ka ng Biblia, ikaw ay nananalangin, amen, mabuti yung tao ka sa kapwa mo, mahal mo ang Diyos, o hindi ka man sumasamba, pasabay ka man sa Diyos, lahat po ng tao ay pawamangarap sa hukuman ni Kristo. Tama po? Pero alam niyo po ba, ang pinakamabuti po sa buhay natin bilang Kristiyano, mawala man tayo sa ibabaw ng mundong ito, pero nasunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa pagdating ng panahon ng kamatayan ng marami, haharap sa hukuman ni Kristo. Amen? At tatanggap ng nararapat at naayon, depende sa ginawa mo sa iyong buhay. Ang masarap na mabuhay sa ibabaw ng mundong ito, na talagang may takot ka sa Diyos. Amen? Gusto mong gawin ang kalooban ng Panginoon. Tama po? Nagtatrabaho ka man, nagninegosyo ka, pero ang puso't isipan mo, amen, ay pawang sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Dumating man ang panahon ng kahirapan ng buhay hanggang sukdulan ng kamatayan ng buhay. Mga kapatid ko, huwag po kayo mag-alala. Dahil ang pangako po ng Panginoon, amen, sa mga taong tapat ay ililigtas ng ating dakilang Diyos ng buhay. So kung bakit ito naniniwanag, ito ay pinangangaral ni Apostol Pablo, dahil ang mga panahon na yun ay napakaraming tao. Hanggang ngayon, ay hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Totoo po yan, marami. Amen? Eh kung di lahat ng tao ay kung sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sana bumalik ang Diyos. Amen? Pero bakit hindi nagaganap ang pagbabalik ng Panginoon? Dahil marami pa sa mga taong hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon dahil napakahaba ng pasensya ng Panginoon Diyos. Amen? Napakahaba ng kanyang ibinigay ng pagkakataon sa bawat tao. Pagkatapos, makaranas at marami ng kapighatian, minsan yung iba, hindi lahat, sisisihin ng Diyos. Amen? Bakit po? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan sa pagsunod at pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Maraming tao na kapag nakaranas ng sakit karamdaman, amen, nakakaranas ng kapighatian, kaguluhan sa buhay, ang sisikagad ang Diyos eh. Amen po ba? Pero ang nakakatuwa po dito sa pamilya ng Jesus My Life, dahil naunawaan na ang mga salita ng Diyos, talagang
sa halip, amen, nasisihin ng Diyos, abay nagpapasalamat pa sa Panginoon. Kaya nga po sa Jesus is my life, may testimony portion eh. Amen. Talagang pinahahayag, pinasasalamat ang mga nararanasan. Mabuti man ito masama. Amen. Dahil alam natin na pagdating ng panahon, tayo po'y haharap sa hukuman ni Kristo. Amen. Iyaman lang din naman pala na ang lahat, mabuti man o masama, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala, haharap pala sa hukuman ng Diyos. Eh bakit hindi na lang po tayo lubusan sumunod sa ating dakilang Diyos na buhay? Amen. Sabay-sabay ko na palagpak sa ating. So, ano po ang dapat gawin ng bawat tao? Upang tayo po ay mapawalang sala sa lahat ng mga bagay na ating nagagawa na hindi gusto ng Diyos. So, ang sabi po ng Ezekiel, sa chapter 18 verse 30, ganito po ang ating marinig. Kaya bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Hahatulan ng Diyos, depende sa ginagawa ng bawat tao. Ano ang magandang gawin natin dito? Amen. At anong sinasabi ng Biblia? Ang sabi po rito, magsisi nga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. So may sinasabi po rito sa Biblia, amen, hahatulan ng Diyos lahat. Amen. Maging mabuti man ito masama. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, ang hatol sa iyo, mabuti rin. Tama po? Kung gumawa ka ng masama, ang hatol sa iyo, masama rin. Amen. Pero ito maganda, kapag gumawa ka ng mabuti, kasi ang hatol po, para sa lahat po yun. Ang parusa po, para sa kasamaan. Amen po? Ang hatol po, sinasabi ko, para po sa lahat. Yung parusa po, para lang doon sa masasama. Nanawa po natin? So, malinaw po ang sinasabi dito, magsisi nga kayo tumalikod sa inyong kasamaan. Malinaw ang sinasabi. Doon po sa mga gumagawa ng kasamaan, ang sabi po ng Biblia, magsisi at tumalikod sa kasamaan. Pero kayong mga gumagawa ng mabuti, ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Amen? Doon sa masama, ang sabi ko rito, talikuran nga ito bago pa bumagsak ang parusa. Mga kapatid ko, malinaw na sinasabi ng Biblia na dapat ang tao ay malagay, amen, sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Bakit po? Yun po ang paraan para mapawalang sala ang maraming tao ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So anong sabi? Sa verse 31, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat di kayo dapat mamatay. Malinaw po sinasabi. Amen? Magbagong buhay. Dahil ayaw ng Diyos na ang bawat tao ay mamatay sa kasalanan. Amen? Ang Diyos po ay nagmamalasakit sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundong ito. Kaya lang, hindi ito narinig, hindi naunawaan ng marami. Bakit? Dahil sadyang matitigas talaga ang ulo. Pero dito sa Jesus my life, amen? So mabuti ang Diyos dahil tayo po ay tinuruan ng magpakumbaba. Nagiging malambot ang ulo natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa pakikinig sa ating narinig, mga salita ng Diyos, tinatanggap natin dahil ito po ay pawang atin din kapag kinabangan po ng bawat Kristiyano. Kaya sabi po dito, so sa verse 32, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti kayo upang mabuhay. So sa madaling salita po mga kapatid ko, habang ang tao ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, kapag gumagawa sa ng masama, hindi niya sinusunod ang kalooban ng ating Diyos, pawang mamamatay na. Amen? Brother Sani, kung ang mabuti at masama, pawang mamamatay din naman, ganun pa rin parehas din naman mamamatay, di kontento na ako dito sa ating gustong gawin ko. Ano ba ginagawa mo? Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nananalangin, hindi ka sumasamba, yun ang ginagawa mo. Makukontento na po ba tayo dahil ang isip mo? Lahat naman ay mamatay. Tama po. Pero hindi po ganun kapatid ang katwiran ng bawat Kristiyano. Mamamatay din naman pala lahat ng tao, hindi magbasa ka na ng Biblia. Manalangin ka na. Sumamba ka na. Amen. Sumunod ka na sa ating dakilang Diyos na buhay sa anong paraan. Amen. Nasabi ng Hebreo chapter 10 verse 25, huwag ninyong kakaligtaan. At pag mga pagtitipon, mga kapatid ko, hindi lang po araw ng ikapitong araw.
ang gawain po ng Diyos. May hermeneutics. Amen? Pagsamba, may hermeneutics, may prayer and fasting. Amen? May mga Bible study. Yan po yung mga pagtitipon. Huwag daw kakaligtaan. Amen? Bakit po? Dahil tayo po sa nagtitipon bilang anak ng Diyos ay nagpapalakasan. Amen? Ang mga nanghihina ay muling lalakas. Amen po? Yan po yung mga pagtitipon na kung saan na sinabi ni Apostol Pablo sa Hebrew Church. Amen? Dahil ang iba kasi nagwawaliw-waliw. Kaya sinasabi niya na huwag dapat kaligtaan ang mga pagtitipon. Ang iba kasi hindi nakakarating. Bakit po? Abala sa mga trabaho. Wala kung masama magtrabaho. Tama po? Abala sa mga negosyo. Abala sa mga bagay-bagay na ginagawa ng mga tao. Kaya kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo to? Amen? Doon lang po ito sa mga hindi sumusunod, no? Pero sa Jesus My Life, purihin ng Diyos dahil patuloy na sumusunod. Kaya nga po kayo nandyan, dahil po gusto nyo sumunod at mabuhay sa Panginoon. Tama po? Amen. So, ang ano sabi ni Ezekiel? Ang sabi, hindi daw gusto ng Diyos na mamatay ang sino man. Mahal na mahal ng Diyos ang maraming tao. Amen. Alam mo naman po yun. Alam, yung John 3:16, dahil hindi na ito lingid sa inyong kalaman. Tama po? Alam nyo na ito, kahit na tulog kayo, kabisado na ninyo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya, hindi mapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun magmalasakit ang Diyos. Tingnan niyo po, sa kabila ng lahat ng kasalanan ng maraming tao, ang Ama ay hindi na nakatubili na ipadala ang kanyang bugtong na anak. Tama po, upang makarating sa iyo ang kanyang mensahe nang sa gayon, yung nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo, ay muling maahon, maagaw ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagsunod para nampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganun kabuti ang Panginoon. Hindi raw mapapahama. Amen? Hindi po yung kapahamakan na nadapa ka na, mapahama ka na, hindi na po yun. Hindi pa po yun. Nauntog ka, hindi pa po yun. Nakras ka sa bahay, hindi pa po yun. Amen? Ang kapahamakan po na ayaw ng Diyos na mangyari at maganap sa maraming tao, ay yung pong maapunta sa apoy ng impyerno. Bilang Kristiyano, alam na po natin yan. So, ang sabi ng Diyos, hindi mapapahamak ang sinuman sa kanya sumampalataya, bagkus magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Pagiging mabuting tao sa kapwa mo. Anuman ang sinasabi ng kapwa mo sa iyo na akala mo parang kang inaapi. Dumanas ka man ng mga problema at pagsubok. Amen. Nakakala mo tinatakluban ka ng langit at lupa. Mga kapatid ko, kung ating kong mabasahin ng Korinto, amen, na ang sinasabi ko doon, na bago pa dumating ang mga pagsubok sa atin, ay naganap na muna yan sa mga lingkod ng Diyos sa mga panahon 2,000 years ago. Tama po? Ito po ang sinasabi ng Santiago, chapter 1 verse 12, na pinagpala ang mga dumaranas sa mga pagsubok. Tama po? At pagkatapos ng masubok, amen, ay bibigyan siya ng buhay. May buhay po sa pamamagitan po ng pagsunod sa Diyos. May problema ka, may pagsubok ka, sumasamba ka. Amen? Nararanasan mo ang napakaraming problema, sunod-sunod na akala mo hindi ka Kristiyano. Amen? Kaya Kristiyano, hindi natin alam na tayo po pala, masigit na marami ang dinaranas ng mga problema at pagsubok. Pero kapag ikaw ay may Kristo, amen, pinaniwalaan mo ang Diyos, ano man ang naranasan mo, nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo tinitigilan, na nananalangin ka, sumasamba ka, ginagawa mo ang gusto ng Diyos, amen, abay may buhay ka, ang sinuman, amen, na sumusunod sa ating Diyos. Amen. Sabay-sabay ko nagpapakalaan. So, ang sabi po ng mga ngaral, sa mga ngaral chapter 3, verse 7, so, ito po ang sinasabi ni Haring Solomon. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti. Pagkat may tinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Sa loob-loob ni Haring Solomon, hahatulan daw ng Diyos ang mabuti at masama. Kita mo, lahat nga po walang isinte. Lahat po, mabuti man masama, hahatulan po ng Diyos. Pero wag po kayong matakot sa hatol. Amen? Wag po kayong
kung tama ang ginagawa mo. Amen? Kung nasusunod mo ang kalooban ng Diyos, talagang tunay. Amen? Na ang hatol mo ay magiging mabuti. Hatulan ng Diyos ang lahat ng tao, maging mabuti man ito masama. Kaya nga sa buhay natin, dapat, mga kapatid ko, may kahirapan ng buhay. Amen? May mga bulong man ang kaaway sa iyo na hindi mo nagugustuhan. Na para bang talagang tinutulak ka, iniinsulto ka. Kapag narinig mo ang lahat ng yan, amen, sa iyong pagsunod sa Diyos, tumuloy ka lang. Amen? Dahil alam mo na ang salita ng Diyos eh. Lahat naman, daranas ng paghatol. Lahat daranas, bata, matanda, mayaman, mahirap. May pinag-aralan ka man o wala. Pero maging handa po tayo sa pagdating ng panahon na yun. Hindi maiwasan na tayo po magkakaroon ng kasamaan ng loob, hindi po maiwasan yan. Amen? Lahat ng Kristiyano dumaranas ng lahat ng bagay. Pero isa lang po ang ating naunawaan sa pagiging Kristiyano. Kapag narinig mo ang bagay na hindi mo gusto sa iyong kapwa, amen, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, kanino pa man, dapat na manatili lang po tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag natin ipakita kung anong meron sila na hindi gusto ng Diyos. Amen? Ipakita natin kung paano tayo magiging maka-Diyos. Amen. Amen? Kasi wala namang perfecto eh. Tama po, wala na nga tayo, hindi na nga tayo perfecto. Ang tumutuya sa atin hindi perfecto. Gagantihan din natin ang masama, hindi pa rin pa tayo hindi perfecto. Wala nga perfecto eh. Di ba? Pangalan lang ang perfecto. Sino perfect? Walang iba kundi ang ating nag-iisang Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi-sabay naman ang pagkakasulit ng mga. Malinaw po rin sa ating nabasa sa Matthew chapter 5, verse 48, kung di pa ako nagkakamali, na ang sabi ko doon, maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Sa madaling salita, mga kapatid ko, dahil nalalaman natin na bawang walang perfect kahit isa wala. Pero ang sabi ng Biblia, maging perfect kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Amen? May paraan pa, may pagkakataon pa para magiging perfect ang tao. Tama po? Sa paraang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating naunawaan. Amen? Dahil alam ko naman po sa araw-araw na buhay hindi po maalis. Hindi mawala sa ating buhay na talagang marami tayong makakasalubong na talagang para kang kakainin. Amen? Sa salita lamang pinapatay ka na. Tama po? Sa problema at pagsubok, pinapatay ka. Na para kang hindi ka Kristiyano, may isip mo, Lord, sumusunod naman ako, sumasamba ako, nagbabasa ako ng Biblia. Pero bakit naranasan ko ang lahat ng bagay nito? Amen? Alam niyo po mga kapatid ko, hindi porki dumaranas ka ng problema at pagsubok o sakit karamdaman, kung ikaw naman ay sumisumikap ka naman sa araw-araw na pagsunod sa Diyos at dinaranas mo yung mga bagay na yan, ay nasa kasalanan ka. Amen po? Hindi po lahat ng tao na dumaranas ng sakit karamdaman at mga bibigat na problema, kung sumusunod ka naman sa Diyos, ay nagkakasala ka, nasa kasalanan ka. Dahil ang lahat ng bagay na yun ay pinahintulutan din ng Diyos. Para maunawaan natin at na malagay ang ating buhay sa totoong pananampalataya. Bagamat nararanasan po natin ang mga bagay na yun, pero hindi natin pini-question ng Diyos. Hindi po tayo nalilihis sa kaparaanan ng Diyos. Bagkus, nararanasan natin ang lahat ng bagay ng mga problema at pagsubok. Karamdaman man yan, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? So anong ating gagawin? Hindi, sumunod na tayo sa Diyos. Mahirap ang buhay. Lahat naman ng tao, dumaranas sa pagkahirap ng buhay yan. O di ayahay yung maraming pera. Ayahay yung mayayaman, mga kapatid ko. Huwag natin silang tingnan. Amen? Huwag tayong, di po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo ito para makapagkarera ng buhay. Amen? Makamit lamang ang ating gusto. Dapat, ang bawat Kristiyano, kung makikipagkarera lang din naman, yun nasa kalooban ng ating Diyos, ang pagsunod sa gusto ng Diyos. Bakit? Dahil ang totoong yaman, amen, dito sa ibabaw ng mundo ito, mayroon kang ginto, pilak, tanso at marami pang iba
Amen. Mayaman ka material. Ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo ito. Pero kapag naunawaan mo ang salita ng Diyos, bagamat hindi ka mayaman sa pera at sa mga bagay-bagay, pero nasusunod mo naman ang kalooban ng Diyos, ikaw nga ang totoong mayaman. Bakit po? Dahil may buhay ka nang walang kamatayan. Amen. So ang sabi po ng Roma chapter 2, basahin po natin. Verse 7. Ganito po ang ating marinig sa sinasabi po ni Apostol Pablo. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Amen. Malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo, buhay ang ibibigay ng Diyos doon po sa mga nagpapatuloy po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang buhay po, inuulit ko mga kapatid, ang buhay daw po na sinasabi ng Biblia, makakamtan po yung buhay sa pamamagitan po ng pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa paghanap ng kadakilaan sa Diyos, ng karangalan sa Diyos. Amen. Doon mo lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan po, amen, ng pagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang aking naunawaan na sinasabi ko ni Apostol Pablo. Amen. Hindi lingid sa inyong kalaman, mga kapatid. Ako rin naman ay nagsisikap. Amen. Galing nyo. Nagsisikap din kayo. Amen. Sa lahat ng bagay, higit sa lahat, ang makamtan ng Panginoon. Sa buhay natin, hindi maiwasan ang mga tukso, kasalanan. Hindi po maiwasan, lahat dumaranas. Tama po? Sino rito ang pinakaranas ng mga tukso? Lahat naman po dumaranas, kahit na bata, dumaranas eh. Tama po? Pero mga kapatid ko, dumanas man tayo sa mga bagay-bagay na yan. Magbantay kayo. Amen? Maganda. Sapagkat ang Espiritu ay nakahanda, kung nakatawan ay mahina. Amen? Ibig sabihin, talagang danas ng tukso ang katawan. Ang ating buhay. Maraming tukso. Iba't ibang tukso. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, magbantay kayo. Manalangin. Amen? Sa pamamagitan ng pagluhod. Amen? Pagharap sa ating dakilang Diyos ng buhay upang mapaglabanan ang mga tukso ng buhay. Brother Sanil, ikaw ba hindi natutukso? Kasi nasabi ko kanina pa, lahat ng tao ay natutukso. Pero, kapag tayo po ay matalino bilang tayo po ay anak ng Diyos sa Jesus My Life, uunahin natin ang kalooban ng Panginoon upang ang mga tukso na yan ay hindi makapasok sa buhay natin. Bagamat nandiyan sila. Amen? Pero, mga kapatid ko, dumating man ang bagay na yan na hindi natin inasahan at hindi natin gusto, manalangin ka agad. Amen? Dapat ang Kristiyano nabubuhay sa panalangin. Dahil ang panalangin, yan po ay nagiging panangga mo sa palasunong kaaway ng tukso ng kasamaan ng buhay na ito, ng diablo sa pinagagawa sa buhay ng tao. Amen. Amen? Panalangin ang napakatindi. Amen? Nagagawin ng bawat Kristiyano upang paglamanan ang pita ng laman. Tama po? Ang pita ng laman ay isa po yan sa matinding kalaban ng ating katawan. Mga kapatid ko, napakatindi ng kalaban na yan. Pero mayroon palang matindi, mas matindi dyan. Amen? Kung matindi ang ating kalaban sa pita ng laman, habang tayo nasa ibabaw ng mundo ito, mayroon pa po palang mas matindi dyan. Amen? Kung matindi ang pita ng laman na nagbibigay ng pagkakasala sa bawat tao, may mas matindi na magpupuksa dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Lumuhod, manalangin, at ilapit, ilagak sa Kanya ang iyong kabalisahan. Sabi ng unang Pedro chapter 5 verse 7, sapagkat siya'y nagmamalasakit. Yes. So mga kapatid ko, gusto ko na tayo pong lahat sama-sama, mahirap man. Amen? Ang ating pinagdadaan sa ibabaw ng mundo ito, sama-sama po tayo dumalo sa hermeneutics, dumalo sa prayer and fasting, sa may mga pagkakatao ng mga Bible study, sama-sama po tayo dahil doon po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Sa pagsunod, ginagawa po natin ito sa bayan po ng pananampalataya. Amen? Pananampalataya na lubos na umaasa sa ating Diyos na buhay na pagdating ng panahon ng ating kamatayan, tunay nga na tayo iligtas ng ating Panginoon. Amen?
Muli kong ini-encourage kayo. Ano man ang ginagawa ninyo, nagtatrabaho man kayo, nagninegosyo, nag-aaral, at marami pang iba na ginagawa. Huwag na huwag kakalimutan ang pagbasa ng Biblia. Manalangin at tumalo sa mga gawain ng Panginoon dahil yan po ang passport patungo sa ating Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng kumpanya, mayroong iarap sa iyo is. PhilHealth, pag-ibig at marami pang iba, etc. Sa Diyos, sumunod ka, may damdamin, may puso ka na para sa Diyos, ginagawa mo gusto ng Panginoon, may pananampalataya ka, ang ibibigay ng benepisyo, buhay na walang hanggan. Inuulit ko, buhay na walang hanggan. Palangpagan tayo. At uli, dapat tayo po ay may pusong dalisan. At yan po ang ating kakantahan. Ang lahat po ay tumayo sa Panginoon.